Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Kada upload ko palagi po itong tinatanong sa akin. Sabi ni Bergie and sabi niya, "Kilan pa ang universal pension?" At hindi lamang po siya ang nagtatanong. Isa pa dito, si kanina lang kinuha ko itong screenshot ko. Kailan kaya ang universal social pension? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Atensyon sa lahat ng mga senior citizens. Sa mga nagtatanong po at sa mga hindi pa alam patungkol po sa update sa Universal Social Pension 1,500 monthly. Opo, sagutin po natin ang inyong katanungan nang sa ngayon po ay maliwanagan tayo kung ano yung dapat nating malaman, ma-acquire na knowledge. Alam ko yung iba ay napakinggan na ang balita patungkol dito, pero marami pa ang bagong mga senior citizens na tinatanong ang content na ganito kung ano na ba daw yung update sa social pension or universal social pension. Siguro marami silang nakitang mga vlogs and they are curious what's next or what is the progress about the universal social pension. And here I am right now. Gusto kong ipaliwanag sa inyo ng klaro na sa gayon, wala po tayong tinatago na mga hidden charges, hidden knowledge, or hidden na mga information patungkol dito. Kaya naman bear with me until the end dahil atin pong pag-uusapan ang bagay na ito. So inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo na sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ganitong content na pinag-uusapan ng payout ng ating mga senior citizens, mga benepisyo para sa ating mga senior citizens at mga balita patungkol sa ating mga senior citizens, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel dahil araw-araw po akong nagbibigay ng mga mahalagang information patungkol po sa ating mga minamahal na senior citizens at i-bend notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. At ngayon pakinggan ninyo ang kumpletong detalye na sa gayon ay meron kayong update patungkol po sa tinatanong nyo, Universal Social Pension. Let's go! Pakinggan natin ang panayam kay Dr. Mary. John, Loreche sa Cortisipo ito sa DZMMT Radio. Ano ba ang kumbaga chances na ito kung isinusulong na Universal Pension Hike 1,500 na pinamamadali na nga ito ni Senador Risa Ontiveros ay makapasa sa lalong madaling panahon base sa ating pinuntahan na we were part of the Sanati hearing nitong Miyerkules lang. Mukha namang ating mga mambabata, si Senator Erwin at si Senator Joneros ay talagang puspusan ang kanilang paniniwala na dapat ito ay maisabatas. At nandun din naman ang taga-BBBM, ang Department of Budget and Management, upang tanungin kung ito ay pwede bang lagyan ng pondo. So base sa kanilang response noong Miyerkules ay sa 2026, mukhang sabi nila, nakalaan na daw ang pondo ng bayan para sa iba't ibang mga programa, iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero ang sinasabi po natin ay kung titingnan natin, pwede naman talaga itong by phases. Ibig sabihin ay hindi naman one time, big time ang pagbibigay. Pangalawa, kung titingnan po natin yung current status ng 1,000 na ibinibigay sa tinatawag na indigent na population ng Pilipinas, more than 4 million Filipinos are recipients to that. So kung gagawin natin siyang universal social pension, ang mangyayari currently, we have more than 10 million senior citizens all over the country. So parang may balancing 5.5 million na dapat bigyan yan. So gumawa din tayo ng computation na sarili natin sa NCST, kasama dun sa aming position paper na ibinigay sa Senado. Makikita naman natin na kung talagang paglalaanan siya ng pondo, pwede naman talaga yon. May computation po kayong sarili sa NSNCSC? Opo. Kasi professor, kailangan nating tingnan dahil ako paniniwala ako being a medical doctor at napansin ko na hindi naman lahat ng dapat ibigay ay ibigay natin. Ibig sabihin, there has to be a proper balance between our capacity, our economy, which the needs of other sectors, and not just the seniors. Sa base sa aming computation, Peach 1,000. Kung ipapantay natin sa lahat, hindi muna tayo magwa 1,500, ay siguro this is more doable and realistic.
So yun ang inyong sinusulong kasi nga universal eh. Kumbaga, wala tayong i-discriminate na sector no po ng senior citizen. Kung magiging universal, kung magkanong ma-approve all sector, all classes of people, no, na senior ang makakatanggap po ng PHR. That's correct, Professor Ricky. Kasi kung titingnan mo, although sa batas, nagsasaad naman talaga na yung pinakawalang-wala sila yung mauunang bigyan. Oo. So I would from that provision of the law, kaya nangyari na meron tayong yung tinatawag na Social Induli Program, which is currently being handled. By the SOBALE, there's a lot of questions about that. Pangalawa ay marami tayong naka-waitlist. And pangatlo ay parang ang kinaning ng ating mga kababayan na base sa kanilang mga feedback. Those that are not receiving the social indulgency program or those who are paying their taxes when they were still working. Pangalawa, whatever small pension they're receiving, that is because ano yung contribution na nagawa nila. So very valid yung kanilang sinasabi na bakit hindi kami kasama. Diyan, MX na naisin mo yung ating expanded centenarian cash gift kung saan bagong batas na ipinapatubad ng komisyon yung 10,000 binibigay agad ikaw ay umabot ng milestone age na 80859 at 95. Simula March 17 ng 2024, makikita mo yung provision ng batas, wala siyang kinikilingan, hindi siya kailangan na mahirap ka, may sakit ka, or sakitin ka, or wala economic support. So it really encompasses everyone. No. So wala siyang kinikilala. And when we are distributing that to our kababayan, no may kaya man sila or wala tuwang-tuwa silang matanggap nila yon. Not really the amount but the thought na isinali sila ng ating pamahalaan, right? That's very right. Opo. Sige. So ma'am, yung binabanggit po ninyo, Dr. Jen na, tama po no? Ilinawin lang natin. So humihingi kayo na madagdagan pa ng 500 bukod doon sa i-universalize. Tama ma'am, no? I-correct lang po yung ganun na details. Bukod sa ma-universalize po ito. Parang it's addition, kumbaga modification doon sa umiiral na po nga yung batas. Expanded Senior Citizens Law. Gusto ninyong madagdagan pa ng another 500? Ano po Dr. Jen? No. Ang current na yangang Universal Social Pension refers to yung ngayon kasi na current na social indulgency program na tinatanggap ng ating yung classified na 4. Know the criteria. Kaya 4.55 million lang yung tumatanggap is only po 1,000. For the universal social pension, it becomes 1,000 instead of PH, 500. So kumbaga, it cuts across whether you're receiving 1,000 or bago ikaw bibigyan, it should be status po at to 1,000 para lahat muna mabigyan. Ikasyong yung isinusulong na ngayon na bill, there are several versions. Yung isa is 1,000, yung isa ay 2,000. So tayo, we have to be realistic in terms of capacity, in terms of our economy at capacity ng budget natin. A PHP 1,000 per month for everyone for the universal social pension should be realistic already. Yun kasi dito po sa hawak ko din, na I don't know if this release came from the office of Senator Ontiveros. Doon nga sa hearing po yung pinag-usapan Senate Bill 215. Unfortunately, hindi ho ako nakasubaybay dito. Linga para kay lolo at lola. So, tama ho ba na siya yung nagsusulong po ng 1,500 monthly stipend? Yes, that's correct. At saka medyo si Senator Erwin meron din siyang kanya. So, almost similar naman. Subalit yung amin kasing stand niyan is we approve, we actually salute our senators for providing that. However, there are two things na gusto sana namin na sinabi ko din naman nung hearing una kung magiging universal siya. So ibig sabihin, standard at 1,000. Kung PH, aba ang isinusulong baka pwedeng by phasing. Ibig sabihin, let's start with 1,000 first. See how it goes because we want it to be sustainable as well. We want to know saan kukunin yung pondo na yan. Dapat kasi naka-earmark para hindi after 2 years ay wala ng pondo. Secondly, it would be most realistic if there has to be a technical working group that has to be created first. Kasi agad may technical working group tayo, ay mas mahihimay-himay natin yan. Yung proseso ang requirements natin, kung meron man pa paano natin ibababa, paano yung pagbigay natin. And how often should it be given?
sino ang magbibigay niyan. So, a technical working group would be the best there to study it. That should be inclusive of the following agencies. Of course, kasama ang somebody, kasama yung ating banking, no? Kasama, syempre dapat ang national senior is being the lead agency. Anything to senior yon. Tapos, Doc, pakikwento nyo ho sa amin, kumbaga, ano ho ang inyong binabangkohan. Inaangklahan dito po sa pagsusulong ng ganito, parang given kanina, may binanggit na kayong figure ng kung gaano karami yung mga indigent na senior tapos gaano kadami sa inyong datos po yung mga hindi kasama para ano ho ang inyong inaangkuran dito po sa inyong sinusulong na ito. Una sa lahat, sa current ngayon na binibigyan ng DSWD base nga doon sa indulgency na yan, meron silang more than 4 million recipients. If I'm not mistaken, that's around 4.6 to 4.8. 8 milyone ang ating status ngayon, ang ating basis sa PSA as of 2025, meron tayong 109,286 is senior citizens who are 60 years old and above. So kung iyan ay atin ng compute at 1,000 yung ating 10.986 million Filipinos, that's around 131.88 billion a year. So that's where we are coming from. Pangalawa, we also believe na, para siyang it's a cycle of sa economics, no? Pag may pera kasi yung ating mga seniors, they're able to buy kung anong kailangan nila. So, it reverts back to the economy kasi syempre kung may pera kang pambili, magagamit mo yung babalik din naman siya ba? Parang ikot lang yan siya eh. So, that's the purchasing power of whatever amount na ibinibigay sa kanila. Oo. Yung may tanong lang po rito, yung bang mga nakakatanggap na po ng SS pension will be, ano pa rin dito, parang eligible kung sakali. If it's a universal professor, Ricky, then it becomes everyone. As long as you are 60 and beyond, then you are able to receive that. Wala siyang kikilalanin eh. Oo. Tayo kasi, marami din namang kwentong lumalabas na okay naman yung pamilya niya. Bakit siya tumatanggap? Bakit ako 5 taon na naghihintay na walang-wala? Bakit ako walang tinatanggap? So it all goes back to being inclusive with no senior being left behind. However, kailangan siguro natin i-strengthen ang datos. So I always believe that the data, the registry should be put in place. Yeah. Agree din ho ako dyan, 100%. Lagi kong binabanggit kasi din Dosin parang sideline din kasi nabanggit ninyo. And I'm really glad na nabanggit po ninyo yung pag-aayos ng datos and even nabanggit nyo kanina yung pag-aayos ng mechanisms like sino bang hahawak nito, ano bang proseso, ano bang papel ng LG uli dito. Yung mga ganun. Kasi nung umupo, kung natatandaan nyo Doc Jean, si Senador Erwin Tulfo before as DSWD Secretary, yung isa sa, ewan ko, hindi natulog kasi tumanggap din ng maraming criticism even sa social work profession, DSWD itself. No, kasi kulang daw sa tao eh. Yung ito ay mawala sa kamay po ng LGU. Kasi parang ang nangyayari, napupoliticize eh, bang sa NSNCSC, ano bang inyong kwan dyan, ano bang inyong assessment po kasi tama kayo kahit nung nabubuhay yung nanay ko. Yun yung isang issue ng mga senior eh. Yung pamamahagi yung ang tagal makra. Hirap na hirap yung mga indigent senior sa pagkobra sa munisipyo kasi walang nag-a-assist. Ano bang sitwasyon dyan, Doc Jean? Sa lahat, Professor Ricky, ang may hawak, kasi sa ngayon yan ay ang ating kapatid, no? Sa DSWD. So I cannot speak for themselves. But what I can say is this, based on our experience sa NCSC, with the implementation of the expanded centenarian cash kit, na 10,000 plus the centenarian of 100,000 to 100 years old. Kami kasi ang humahawak with the schedule. So we collaborate with the LGUs and then yung mga tauhan natin sa ibaba, after verification and validation, nagsischedule tayo ng payout natin. So kami mismo ang mga tauhan natin ang gumagawa niyan sa kadahilanan na ayaw natin makulisik siya kasi it's a national subsidy or reward. So mahalaga siguro concept na because a national program, it should never in any way be politicized dahil din naman yan sa pera ng taong bayan
Nasana ay marami tayong nakuhang magandang balita ngayon sa aking ipinakita sa inyo. At yun po ang update patungkol po sa Universal Social Pension. Maraming salamat po sa panonood para po sa dagdag na balita. Please subscribe my YouTube channel dahil araw-araw po akong nagbibigay ng magandang balita po para sa ating mga citizens. Ako po muli si Relano. Maraming salamat at paalam.